Lift up a shout of praise to Jesus. You've been good, good for all my life. So nothing could ever change my mind. And you never break a promise. You're
Advance po sa bawat isa sa atin po. At sama-sama po tayo magpuri sa ating Panginoon. At habang nagpupuri po tayo sa Kanya ay umikot po tayo, makipagkamayan tayo, kamustahin po natin ang ating mga kapatiran. Hallelujah! Let us rise up and let us praise the Lord. Hallelujah! I want to scream it out from every mountain top. Your goodness knows no bounds. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. I want to scream it out. I want to scream it out from every mountain. No bounds. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. You are good and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me, and I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. Good to me. Yes, Lord. We will praise you, Lord, because you are good, both in the good times and bad times. I want to scream it out from every mountain. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. Yes, Lord. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me, and I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. Yes, Lord. Patuloy na papupurihan ka namin, Panginoon, sa patuloy na pagsama niyo po sa amin. Hallelujah, Lord. We thank you, Lord, for unto us a child is born. We are so grateful for your life, both now and forevermore. Kaya, Panginoon, patuloy ka namin na pupurihin at sasambahin dahil ikaw ang Diyos na lagi namin kasama.
mahal niya ay tunay. Tanging regalo sa Kapaskuhan, ang pag-ibig ni Kristo ay maramdaman. Emmanuel, Emmanuel, ang liwanag sa Kapaskuhan ay hatid ng pag-asang ipinaramdam. Emmanuel, Emmanuel. Yes, Lord, salamat sa pag-ibig mo na patuloy nararanasan namin sa bawat araw. Ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. Pag-ibig mo ang tanging kahulugan ng Pasko. Jesus, ikaw ang tanging kailangan ng mundo. Ng Pasko. Jesus, ika'y kasama sa habang panahon. Pag-ibig mo ang tanging kahulugan ng Pasko. Jesus, ika'y tanging kailangan ng mundo. Pag-ibig mo ang tanging kahulugan ng Pasko. Jesus, ika'y kasama sa habang panahon. Tanging regalo sa Kapaskuhan, ang pag-ibig ni Kristo ay maramdaman. Emmanuel, Emmanuel, ang liwanag sa Kapaskuhan ay hatid ng pag-asang ipinaramdam. Emmanuel, Emmanuel, tanging regalo sa Kapaskuhan, ang pag-ibig ni Kristo ay maramdaman. Emmanuel, Emmanuel, ang liwanag sa Kapaskuhan ay hatid ng pag-asang ipinaramdam. Hallelujah! Bless you, Lord! Lahat ng papuri, tanging sa'yo lamang, Panginoon. Panginoon, patuloy na pag-ibig na pinaparanas mo sa amin. Indeed, Lord, that we have tasted and see that the Lord is good. You are good. You are so good all the time. Panginoon, salamat dahil ikaw po yung pag-ibig. Hindi lang po ito yung character mo, but it is you. Ikaw po mismo ay pag-ibig. Kaya naman, Panginoon, hindi namin mapigilan yung aming sarili na mamangha sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan, sa inyong kagandahan. Kaya patuloy na inaalay namin ang aming mga puso, ang aming mga buhay, ang Diyos na lumikha sa amin, Diyos na nagmahal sa amin, despite of our flaws, despite, Lord, ng aming mga kahinaan, despite na kami po ay hindi kaibig-ibig, ay minamahal pa rin kami, Panginoon. Kahanga-hanga, Diyos na dakila, karapat-dapat sa pagsamba. Kalwalhati ay walang katulad, higit sa sukdulan kailanman. Kahanga-hanga, Diyos na dakila, karapat-dapat sa pagsamba.
kalwalhati ay walang katulad, higit sa sukdulan kailanman. Ang alayan kay tanging mithiin, ihandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naisin iibigin. Ang galayan kay tanging mithiin, ihandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naisin iibigin. Tanging sa'yo lamang kahanga-hanga, Diyos na dakila, karapatan dapat sa pagsamba. Kalwalhati ay walang katulad, higit sa sukdulan kailanman. Kahanga-hanga, Diyos na dakila, karapatan dapat sa pagsamba. Kalwalhati ay walang katulad, higit sa sukdulan kailanman. Ang galayan kay tanging mithiin, ihandog ang lahat sa
po'y makakaupo muna. Tayo po'y magkakandak ng ating communion. Very special day to celebrate the goodness of the Lord sa atin po. And as I call on the people who will serve, tawagan ko po yung mga magsaserve po ng ating communion elements. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your goodness. Thank you, Jesus. Let's be the attitude of Lumalapit, nagsusumabog, ninanais, banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y katagpuin. Kahanga-hanga ang iyong katapatan. Ang kabutihan mo ay walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang matibay na sandigan. Hindi ako bibiguin kailan pa man. Ang pagmamahal mo sa buhay ko ay kailanmay di nakulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan, itatanghal kita. O Diyos, ikaw lamang. Kahanga-hanga ang iyong katapatan. Ang kabutihan mo ay walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang matibay na sandigan. Hindi ako bibiguin kailan pa man. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanmay di nakulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan, itatanghal kita. O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanmay di nakulang. Ako'y namamangha
bago ho ipa ako sa krus ang ating Panginoon, ang huling siya po ay nagkaroon po ng fellowship with His disciples. And He already knew, alam po ng Panginoon na nung gabing yon siya po ay ipapako na sa krus. But, di ba ho, pag tayo po ay nasa huling yugto ng ating buhay, gagawin po natin yung mga pinakamahalagang bagay. And Jesus took the time to had fellowship with His disciples, yung tagasunod po niya. And sa Last Supper na yon, kumuha po siya ng tinapay at ito po ay kanya pong pinagpira-piraso at ibinigay po sa kanyang mga kapatiran. Sabi po ng Panginoon, ito po ay simbolo po ng katawan ni Kristo. And truly enough, His body was crucified. His body was naipako po siya sa cross. No? He suffered so much na dapat tayo po yun. And this is a reminder for us that the body of Christ was beaten. No? Ito po ay ipinako. And even when He arose from the dead, siya po ay nagpakita po sa kanyang mga disipulo with His hands na meron pong butas. Ibig sabihin po, physically, the Lord Jesus was suffered for a lot of things. And ganun din po as we take this bread, symbolizing the body of Christ, kung naiunawaan po natin ang pagkakaisa po natin sa katawan ni Kristo, gayon din po natin sinasabi na tayo po ay iisa sa Kanya at handa po na i-take yung suffering na katulad po ng sinuffer ng Panginoon. No? And as we take this bread, let us remember that His body was laid down on the cross. Siya po ay naipako sa cross. Simbolo po ng pag-ibig ni Kristo para sa atin. Yung tinapay na po ito ay maaaring kainin natin, ma-digest natin, pero yung simbolo po nito, wag po natin kakalimutan na tayo po ay kaisa ni Kristo sa Kanyang simbahan, sa Kanyang katawan. Sabay-sabay po natin kainin yung tinapay, simbolo po ng katawan ng Kristo. At di po itaas yung mga saro. Gayun din po sa gabing yun ay kumuha po ang Panginoon ng kopa. At sinabi niya po ito po ay simbolo ng kanyang dugo. Simbolo po ng bagong tipan. And that means that we have a new covenant with the Lord. No, ang simbolong, ang covenant na po yun ay tayo po ay nilinis niya sa pamamagitan ng kanyang dugo. And as we take this juice, alalahanin po natin ang dugo po ng Panginoon na siyang nagbayad ng ating mga pagkakasala. Nagbayad ng ating pagkakasala. Dahil hindi po natin kayang bayadan yon, ang Panginoong Jesus po ang nagbayad ng sarili niya pong dugo. As we take this, let us remember the blood of Christ na nagsisimbolo po ng new covenant sa atin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami, Lord, sa kabutihan niyo. Tulad po ng aming inawit, Lord, yung katapatan niyo po, Panginoon, hanggang huli. Hanggang sa kamatayan, Panginoon, ay pinakita niyo po, Lord, di po kayo umatras, di po kayo nagdalawang isip. Na linisin, Panginoon, ang aming mga pagkakasala. Nabuhatin, Lord, yung kasalanan ng mundo. Hindi man kami, Panginoon, karapat-dapat, pero pinakita niyo, Lord, sa cross ng Kalbaryo kung gaano niyo po kami kamahal. Despite of our sins, despite of our past and weaknesses, yung mga kahinaan namin, Lord, hayag man o nakikita man ng tao o hindi, alam niyo po yan, Lord. Pero sinasabi niyo sa amin, Panginoon, ngayong umagang ito na kayang-kaya niyo kami, Panginoon, linisin. Kayang-kaya niyo kami, Lord, bigyan ng panibagong buhay. Kaya sa umagang ito, Lord, hayaan niyo, Lord, na maunawaan po namin na kayo po'y pumarito sa lupa, namatay sa krus, namatay, pero hindi na natiling patay, ngunit kayo po'y nabuhay. Simbolo, Panginoon, ng pag-asa sa amin. Darating ang panahon, O Diyos, na kami rin po, Panginoon, ay maihan tulad sa inyo, Lord Jesus, na mabubuhay muli. Sapagkat binigyan niyo kami ng regalo ng buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Kami ay nilinis ninyo. We thank you, Lord. Truly enough, this is a season of remembering your goodness, na kayo po'y pumunta dito, nagkatawang tao, naging sanggol. Pero at the end of the day, Lord,
at the end of years, Lord, after years of spending, alam niyo po na kayo po ay mapapako sa cross. Pero hindi po kayo umatras dahil mahal niyo po kami. Kaya maraming salamat, Lord, sa iyong katapatan at kabutihan po sa amin. Kayo po ang maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Lift up a shout of praise to Jesus. You've been good, good for all my life. So nothing could ever change my mind. And you never break a promise. You're constant in all you do. Yours is the way, the truth, the life that I will choose. Oh, I know you won't ever let me go. Every low and every high, you are faithful all the time. Oh, I've tasted and I've seen you've been so, so good to me. God, I know you're faithful all the time. Lift up a shout of praise to Jesus. Year's service po natin. Ayan. So, invited po ang lahat, of course, and maganda po na mag-invite din po tayo, no, para mas marami po tayo ditong nagpupuri, nakikinig ng salita ng Panginoon. Ayan. Amen po. And bago po tayo dumako sa ating pagbibigay, may mga konting announcements lang po tayo, no. Yun nga po, meron po tayo, ngayon po ang ating Christmas service, and next week po yung New Year service natin. Pero meron din po tayong service at December 25 and January 1. Thursday po yon sa MEC room po tayo, 6 p.m. po. So, sama-sama po tayo, no. Ayan, kung may dala po tayong galing sa Noche Buena, pwede naman po. Ayan. Pero yun po, let's have a fellowship po and celebrate po natin na binigyan po tayo ng Savior po para maligtas po tayo. Amen. So, ayun lamang po, dadako na po tayo sa ating pagbibigay. Ayan. So, ilang araw na lang po, Pasko na. Parang hindi po ka-excited. Pasko na po, no? Ilang araw na lang, and ilang araw na lang din po matatapos na ang taon. And alam ko po, lahat sa atin ay nakatanggap na ng mga gifts. Ayan. Kahit small gifts lang, yung nauuso po ngayon sa Facebook na yung small gifts. Pero, pagbibigay ng gifts, kasi po, di ba, ang Pasko ay season of giving. Ayan. And, since ito po ay season of giving, nawa po ay tayo po ay ma-remind na meron po tayong regalo or natanggap na po natin ang greatest gift na pwedeng ibigay po sa atin. And yun po yung ating salvation. Ayan. So, pag sinabi pong gift, di ba, tatanggapin mo na lang. Hindi ka na magbabayad kasi gift nga po yun, no? So, yung regalo po sa atin ng Panginoon is yung ating salvation na namatay po ang ating Panginoong Jesus para po tayo ay maligtas. And wala pong makakapantay doon. Amen po ba? Amen. So, yun po yung greatest gift natin. And yun po yung greatest expression ng love ng ating Panginoon. And speaking of love po, no, i-share ko lang po yung naging devotion ko kagabi. Maganda po siya. Sabi po dun sa John chapter 14, verse 15, "If you love me, obey my commandments." Ayan. Sino po ba dito ang mahal ng Panginoon? Amen. So, sabi po ng Panginoon, no, "If you love me, obey my commandments." And sabi po din ng Panginoon, isa po sa commandment ng Panginoon is to honor Him with our finances, with our wealth. Ayan. So,
Giving is God's commandment. And ito po din ang expression po natin ng pagmamahal natin sa ating Panginoon. So, kung tayo po ay blessed na blessed at mahal po natin ng Panginoon, balik po natin sa Panginoon ng pagpapasalamat. No? Maraming way po to express the thanksgiving to the Lord. And one way po yan is yung pagbibigay po natin. So, yun po. We love because He first loved us. Nagbibigay po tayo kasi siya yung unang nagbigay. Nagbabalik lang po tayo. So, ayun po mga kapatid, isang reminder po sa atin na ngayong season of giving, alalahanin po natin na tayo po ang binigyan ng regalo, natatanggapin na lang po natin, and we need to give back to the Lord as a sign of our love for Him. So, inaanyayahan ko po ang lahat na magbigay ng ating kaloob. Sige po mga kapatid. And let's pray for our offering. Hallelujah, Panginoon. Sa oras na ito, ikay aming pinapupurihan, Lord God. Narito po kami, Panginoon, upang sambahin ang iyong pangalan, Lord God. At pasalamatan ka, Panginoon, sa iyong kabutihan at kadakilaan sa aming buhay, Panginoon. Lord God, salamat dahil sa bawat oras ng aming buhay, alam namin na hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Narito po kami, Panginoon, ligtas at masigla ng dahil sa iyo, Panginoon. And Lord, salamat po, Panginoon, sa puso, Panginoon, na pinagkaloob niyo sa amin na magbigay ng bukal sa aming kalooban, Panginoon, Lord God, to expand your kingdom, Panginoon, dito sa lupa, Lord God. And we pray for this offering, Panginoon, na magamit, Lord God, mightily, Lord, sa inyong kingdom, for your glory alone, Panginoon. And Lord God, may you continue to bless us, Lord God, so that we can Panginoon, we can extend your blessings and share it, Panginoon, sa mga tao pang nangangailangan, Panginoon, Lord God, na maging channel kami ng iyong pagpapala, Lord God, na makita ng maraming tao, Panginoon, na may Diyos kami sa aming buhay, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God. Tunay, Panginoon, Ikaw ang nag-iisang Diyos at ang Diyos naming buhay. Salamat, Panginoon, sa lahat, Lord God, sa iyong kabutihan, kadakilaan, at lahat ng papuri at pagsamba ay tinataas lamang namin sa iyong matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Good morning! Ayan. Pwede nyo bang itian yung katabi nyo at batiin nyo naman ang maligayang Pasko sa'yo? Ayan. Thank you, Lord. Natanggap mo na ba yung bonus mo? Tanong mo nga. Ayan. Sabi ng iba, sana all. Okay. Alam niyo po, dito po sa Pilipinas, meron po tayong tinatawag na 13-month pay. It's a bonus. Na kung saan we get something na isang buwan ng ating sahod. Sa ibang bansa po ay hindi po ganon hindi po uso. But praise God because kahit may 13-month bonus man tayo o wala, si Lord ang provider natin. Amen! Siya ang nagpo-provide sa atin. Hindi lang tuwing Pasko. Actually, all throughout the year, God provides for us. And we ought to manage kung ano yung pinagkakatiwala niya sa atin. And we're looking forward, of course, na progressive yung atin pong buhay. Hindi lang po spiritual, hindi lang po yung ating physical, kung hindi siyempre yung ating financial. Sino ba naman yung ayaw po na umangat sa buhay? Tama, lahat po tayo may gusto nun, progressive. And with that promotion from the Lord sa atin pong status sa buhay, also comes with a great responsibility. Kaya sabi nga po, nung kausap ko kagabi, kailangan maging faithful ka muna sa kung anong meron. Kung faithful ka sa maliit, magiging faithful ka sa malaki. So, talagang wisdom, full of wisdom po yung mga dapat po natin kailangan.
nakikinig po ako sa isang Christian businessman this week. Sabi niya, hindi pagkakatiwala sa ni Lord yung hindi mo pa kayang i-manage. So dapat, kung ano meron ka ngayon, well-manage mo para pag dumating yung time, ibibigay na sa iyo yung mas malaki, kaya mo nang i-manage. So, ganda ng mga wisdom na nakukuha ko. But we desire, of course, to be progressive in our totality nun sa ating mga buhay. Amen po ba? And to do that, of course, kailangan po konektado po tayo sa ating Panginoon. And magpapatuloy po tayo sa ating series. Actually, this is the second to the last Sunday that we will be talking about. This series is about finishing well. Gusto po natin magtapos ng maayos. Tama po ba? Last week, na-share ko po sa inyo yung vision, yung magkaroon tayo ng desire na maisulat sa pangalan po, Book of Life yung ating mga pangalan. And last week po, si Pastor Rene nag-share po sa atin. And isa po sa mga nag-struck po sa akin nun yung forgiveness. Di ba? Dapat matuto tayong magpatawad. Mahirap hong umusad nang meron ho tayong dala-dala. Mahirap hong sumunod sa Panginoon, isang paa lang yung sumusunod, na iiwan yung isa. It's because we have to learn how to forgive. And kadalasan, ang nakakasakit sa atin, kadalasan yung mga mahal natin sa buhay. Tama po ba? But that is the essence of forgiveness. Yung magparaya ka, magpatawad ka kasi pinatawad tayo ng ating Panginoon. No? Speaking of that, mga kapatid, sino na po dito ang nakaranas po ng mga misunderstandings? Meron na ba? May misunderstandings. Taas kamay. Mga hindi pagkakaunawaan, away-away. Yan. Okay. So, thank you po for being honest. And marami yung beses, marami yung pagkakataon na tayo po ay dumadanas ng ganyan. No? Hindi wives or husband, no? Yung spouses po natin. Kami po ni Apple, nag-aaway po kami niyan. Pastoran ho kami, pero there are times, may mga circumstances na meron pa rin po kaming mga misunderstandings. Maaring sa mga magkakapatid, yan, meron ba tayong mga hidwaan sa ating mga magkakapatid? Meron ba, Joel? Wala naman. Maaring sa mga kaibigan po natin. Meron ba, kaibigan? Yaw. Kapitbahay. Ang ingay-ingay ito, Papa Sounds, no? Minsan magpapausok. Ang aga-agang magpapausok. Siyempre, natutulog ka pa. Nung ako po ay 16 years old, ayoko po yung nakakamoy ng usok dahil ako po ay inuubo. During that time, 16 years old, nagkaroon ho ako ng matinding sakit, which is yung tuberculosis. Medyo nung 16 years old po kasi medyo manginginom ako kaya parang tinamaan ako ng ganong sakit. So, kada umaga na lang magpapausok yung kapitbahay namin. Magigising na lang ako sa ubo. No? At inis na inis ako. Pero lahat yon kasama sa buhay po natin. But praise God, I'm well. Pinagaling po ako ng Panginoon. In fact, yung sakit na yon ang nagdala sa akin, sa Kanya, pabalik sa Kanya. Because sabi ko, parang ito na ba yung buhay ko? Parang ito na ba? Magtatapos na ba dito? Dahil sabi ng doktor sa akin, malala ka na. At 16 years old, hindi ko alam bakit ganyan kalala. So, I think I'm losing my hope, but God called me again through that circumstances in my life. So, yung mga conflicts na po na yan, mga kapatid, that is a proof that God created us uniquely. Kasi minsan, iba-iba tayo ng pananaw. Maski sa mag-asawa, ganito siya pinalaki. Ito naman, ganito siya pinalaki. Tapos, nagsama sa isang bahay. Bakit gano'n ito? May mga expectations tayo. No? It is a proof that we have our own individual personalities. And lahat po tayo unique kung paano po tayo ginawa ng Panginoon. No? So, sa ating mga mag-asawa, no, kahapon may mga nag-testify. 5 years na daw silang married. Meron 21 years. Merong 41 years. Hindi na ho siguro mabilang kung ilang beses na yung conflict. But nandun pa sila. I mean,
for that years, ano yung nagstay sa kanila? No? Ano yung nag-push, ano yung decision na ginawa nila, why they stayed for that long. Na 41 years, grabe ano po. So, I think they chose to settle things. Tama ho ba? Hindi naman magtatagal kung hindi pag-uusapan, hindi aayusin. And I think they chose to end the conversation or the conflict with positive. No? Yan po yung ating title ngayon. End positive. Pakisabi nga po, end positive. Yan. Sa lahat po ng sitwasyon natin, mga kapatid, alam nyo, meron po tayong freedom to choose. No? Despite of the conflicts and chaos, maari pong piliin po natin at the end of the story, at the end of after all that what happened, kahit na anong mangyari, kahit anong conflict yan, gano'ng kalaki, gano'ng kaliit, meron po tayong freedom to choose kung paano po natin tatapusin yon. No? Will it end chaos na nagkaroon ng conflict pero iwanan mo ng ganon? Or we have the option to settle things and pray about it and ask the Lord, Lord, paano ba namin ito maayos? Paano ko ba ito maayos? And that is ending something, a problem probably, pero itapusin po natin with positive. No, gusto po natin magtapos yung taon po natin ng positive. Kaya yung mga negative things na nangyari sa atin for this 2025, may ilang araw pa tayo para pag-isipan, iwan na natin. No, ang hirap dalin. 'Di ba? Gusto ba natin 'yun, yung mga bigat ng buhay natin, dadalin pa natin sa 2026? 'Di ba gusto po natin magtapos tayo na, Lord, I let go. I have to start anew. 2026 will be different. Nasabi ko kay Mrs., sa lahat ng pinagdaanan namin ngayon 2025, sabi ko, gusto ko next year iba na. No? Ayoko na to. Ano na tayo? Move on na tayo. Iwan na natin yan. Or either, pwede ko sabihin sa kanya, 2025, dami nating pinagdaanan, ano pa rin tayo, ganun pa rin tayo next year. Gusto pa natin, di ba ayaw po natin yung ganun. No? And we have the freedom. We want to end in a way that would please our Jesus, our Lord. Gusto po natin magtapos yung taon na kung saan yung mga nakalipas po nating mga negative experiences, paghuhugutan po natin ng lessons of life. Lesson na lang siya sa atin na sa 2026, meron po tayong panibagong buhay, panibagong yugto, another chapter of our lives. Our main verse for today is from Proverbs chapter 18 verse 21. If you have your Bibles with you, can you please open that with me? Kung wala po, I'll be flashing the verse sa ating harapan. And Proverbs 18:21, it says, "The tongue can bring death or life. Those who love to talk will reap the consequences." Again, ulitin ko po, the tongue, yung ating mga labi, yung ating mga dila, yung ating mga salita, can bring death or life. Those who love to talk will reap the consequences. Okay, so isa po ito mga kapatid sa mga maaari po nating i-kontrolin as we approach the end of 2025. And meron ho ditong choice, no? Sa ating mga sinasabi. We declare. Kasi kung ano po yung lagi po nating sinasabi, yun po yung kadalasan po nangyayari sa atin. No, kung ano po yung lagi po nating idinideklara sa buhay po natin, yun po ang kadalasan na nangyayari or path po natin. Pag lagi natin, gandito na lang ako, gandito, paulit-ulit na lang ako, ay wala, hindi na ako makakausad sa buhay. Huwag niyo pong asahan na next year or sa mga susunod ay magiging maayos. But if we speak life, no, speak life, speak possibility, speak righteousness, speak the word of God, speak the promises of God sa ating buhay, ay yun po. At yun po ang mangyayari sa atin. Amen po ba?
May mga bagay ho tayong maaaring hindi control sa ating buhay, mga bagay-bagay, maaaring mga pangyayari sa atin. Maaaring hindi natin makontrol your circumstances. Pero sa habag at grasya ng Panginoon, mga kapatid, magkaroon ho tayo ng control sa ating buhay. And most specifically, sa ating mga sinasabi. Kaya yung verse po natin, sabi dyan, the tongue, our tongue, can bring life or death. No? And everything that we say, we will reap the consequences. Kaya kung ano po yung lagi natin sinasabi, sa ating mga sarili, at sa ibang mga tao, dalawa lang po yan. It will bring life or discouragement or bibigyan mo ng encouragement or life yung ibang mga tao. Sabi dyan, we will reap the consequences ng ating mga sinasabi. And let's read from Galatians chapter 6 verse 7. Sabi dito, do not be deceived. God is not mocked, for whatever a man sows, that he will reap. Kung ano daw po yung tinatanim po natin. Lagi tayo nagtatanim ng encouragement sa iba, pag tayo naman po yung na-discourage, dadating yung panahon, tayo naman po yung i-encourage ng mga ibang mga tao. Kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo. Pero kung puro curse yung sinasabi natin, to parang puro negativity, yun din po yung aanihin po natin. So we want to end the year 2025 na positive po. Amen po ba? Pwede mo ba tignan yung katabi mo at sabihin mong, mahal ka ng Diyos. Yan. Ikaw ay special sa paningin niya. Ayan.